Okay mga mari ko, share ko lang sa inyo yung mga pinalit ko ba sa biskwit. Kasi dati, 'di ba, nung wala pa akong hyperthyroidism, kahit may hyperthyroidism ako, hindi ko pa rin maiwasan na kumain nga ng mga biscuits. So, eto na yung mga pinamalit ko. Medyo mura lang naman siya for me. Meron ako ditong apple, meron din ako ditong poncan, meron din ako ditong banana. Yan na yung kadalasan na kinakain ko simula nung na-diagnose nga ako ng hyperthyroidism. But I mean, pinangi-snacks ko na lang siya, pinamalit ko na siya sa biskwit. Dati kasi mga mari ko nagmamilo, nagbibiskwit ako. Ngayon, hindi ko na magawa kasi nga, meron silang ingredients na iodized salt. So, dun pa lang mga mari ko, red flag na yun sa akin, bawal na bawal sa akin yun. So, kayo mga mari ko, ano ba yung mga ginawa nyo para mawala yung hyperthyroidism nyo? Ano ba yung mga pinampalit nyong pagkain sa mga dati nyong kinakain ngayon na meron kayong hyperthyroidism? Kasi ako ito mga mari ko, dati talaga, kumakain naman ako ng apple, kumakain naman ako ng poncan. Kaso iniwasan ko yung poncan kasi nga, nagkaroon ako ng GERD. Simula nung nagkaroon ako ng GERD mga mari ko, medyo umiiwas ako sa mga citrus food kasi nga, umaatake yung GERD ko. Pero thank God naman mga mari ko, hindi na siya naatake ngayon. Kahit papaano, nawala siya. Parang hindi naman nawala. Kasi siguro, iniwasan ko na rin yung mga bawal. Hindi na rin ako yung mga colored drink, yung mga ganyan, yung may mga flavored drink ba yan. Hindi na rin ako umiinom. Doon kasi ako nag-trigger. Yung mga juice na Tetra Pak, doon na-trigger yung GERD ko. Pero ngayon wala naman siya. Tapos may ginagawa ako ngayon, 2 meals lang ako sa isang araw. Tapos yung pang third meal ko, hindi na ako nakain. So, yun yung ginagawa ko. Paggabi, hindi na ako kumakain. So, ang tapos ng kain ko is mga 5 p.m. Ganun, hindi na ako nakain. Ganun yung ginagawa ko ngayon. So, kayo, kung ano yung mga experience nyo sa hyperthyroidism, share nyo lang para pare-parehas tayong kumaling. Ayun na, bye-bye.